pagpasok sa mundo ng politika, ang ugali mo ay tulad pa rin ng dati. Sorry po sa termino, pero barubal, magaspang, bastos. Yun ang Yan ay ilan lamang sa mga batikos na naranasan ni Mr. Willie Rebillame matapos ang prayer rally sa Davao. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. So, ito na nga, Christopher Min naloka sa ginawa ni Willie Rebillame sa prayer rally sa Cebu. Hindi mag-take award winning veterans columnist sa TV na si hindi Christopher Min ang mga pinagagagawa umano. Hindi niya matake ang mga pinagagagawa ni Willie Rebillame sa isang prayer rally sa Cebu. Nasyok si Nanay Christy sa pamamahiyaraw di umano ni Willie sa ilang staff na namamahala at nag-oorganisa ng naturang event na naganap kay may kamakailan lang sa Cebu. Napag-usapan ang isyong ito sa episode ng Christy Per Minute at Showbiz Now na ngayong Feb 29, 2024 at last naman is nung Lunes, Feb 26 kung saan ay kwento ng veteranang showbiz columnist ang mga natanggap na text messages mula sa umattend sa prayer rally. Sabi ng nakasaksi, parang ginawang noontime ay game show ni Willie ang nasabing religious event. Ang dami-daming tumetext sa akin, tumatawag, ano ba yan si Willie Rebillame, ginawang noontime show dapat prayer rally at uminit na naman ang ulo pagbabahagi ni Christopher Min. Napanood mo ba yung ginawa niya? Nakakaloka. Sa prayer rally napanood mo ang tanong ng kolumnista sa co-host niyang si Mr. Romel Chica. Habi naman ito, opo nay, ang say naman ni Romel. Para lang talaga tayong nasa studio, tinuturuan niya lahat, pati mga ilaw, lahat-lahat doon. Kaya doon dapat walisin to. Yung ilaw sabi ko patayin, di ba? Di ba kayo nakikinig? Dagdag pa niya. Hirit pa ni Nanay Christy, tapos may sinabihan siyang babae, umalis ka dyan, na mali ako ng ano kay may bracelet ka pa. Alam mo Romel, nakakahiya kasi prayer rally yun, sabi niya. Dapat hindi ginagawang salagaw-saw yung show, nakakaloka. Kalain mo'y pahiya ang lightsmen, sabi ni Nanay Christy. At dahil dito, muling nakapagsalita ang veteran radio TV host tungkol sa planong pagpapatakbo ni Willie sa pagkasenador sa darating na 2025 election. Hindi raw alam kung saan pupulutin ng TV host kapag pinagpatuloy nito ang ganitong style ng pamamando at pamamalakad. Last month, nagpahayag si Willie ng interes sa pagtakbong senador next year sa ginanap na prayer rally sa Davao. At dahil po dito ay wala pa rin naman pong binabahagi no na kanyang statement si Mr. Willie Rebillame patungkol sa bagay na ito. Tanging mga batikos lamang ang natatanggap ngayon ni Mr. Willie Rebillame sa publiko dahil tila baga ginawa ni Willie Rebillame na isang noontime program ang nasabing show, ang nasabing prayer rally sa Cebu. Pero may mga balibalita na tuloy na daw di umanong pagbabalik ni Willie sa pre-TV. So yan po yung ilan sa mga kumakalat na news na kung saan ay pinost pa ito no ni Mr. Willie Rebillame na tila baga meron na siyang kontrata sa mga billionaires businesses na sina Antonio Tonico at ang caption ni na Antonio Buko sa post niyang ito. Narito ang kabuuan kung saan nangyari po ang prayer rally sa Cebu City. Panoorin natin ito. Kung wala pong kandila sa cellphone po, please pakibuksan po ang mga ilaw ng inyong mga cellphone. Buksan po ang mga flashlights po ng inyong mga cellphone. Ipakita natin sa buong mundo. Wow! Ito po ang magbibigay ng liwanag sa dilim. Nararamdaman natin sa ating bansa ngayon. Mga tiga Davao! Saan mang sulok ng mundo, sa lahat ng mga nagmamahal sa ating dating Pangulo, kahit nasa bahay nyo, saan mang sulok ng mundo, sa Luzon, Visayas, mundo, wow! Direk, ang ganda po na nito, Direk, yung camera nyo, ito, doon sa dulo! Okay, Mayor,
Ito naman ang chika ni Manay Christy Fermin patungkol sa nasabing issue at talaga namang masasabi mong maaanghang ang mga salitang inilabas nito sa kanyang katatapos lang na Showbiz Now na ipinost ngayong araw. Let's watch this. Willie po ay nag-host at nagsalita po dito sa prayer rally na ito. Ngayon, yung ilaw, hindi po niya nagustuhan. Kasi ang gusto niya gawing madrama yung audience. Yung walang ilaw, kandila lamang, at ilaw ng telepono ang makikita. Di ba? Ang sabi po ba naman nag-init na naman ang ulo. Very Willie Revillame. Patayin niyo yung ilaw dito. Patayin nyo din dito. Hindi nyo pa rin pinatay. Hindi kasi kayo nakikinig Kaya hindi kayo umaasenso. Ay, Ganyan. At pagkasabi niya nun, ang nakakatawa doon, kaya hindi kayo umaasenso Panginoon, sabi niya, tulungan niya na po, bla bla bla, chuba chuba chuba. Nagdasal siyang bigla. Correct. Na paghilumin ang mga pusong nagagalit. Masarap daw pong matulog nang walang galit sa ating puso. Pero bago po niya sinabi yun, nanakit na siya ng mga tao nagtatrabaho. Yun nga Naku, po, yun na, yun nga ang napansin ng karamihan. Kasi dahil sa sinasabi niya, bakit yung ginagawa niya sa sinabi niya, taliwas. Diba? Taliwas. Sabi, walk your talk. Yes. Baliktad yung ano niya. Anong masasabi mo doon? Nako, ito pa naman, di ba papasok pa naman siya sa nalalapit na kandidato eleksyon raw. sa 2025 na. Tapos yung pa yung ipapakita sa taong bayan, ay ano na lang sasabihin sa taong bayan, di pag nanalo ka baka lalo ka magiging barubal. Ang ganda-ganda pa naman ng speech na maisi lamang ni Attorney Vic Rodriguez. Ang laya mo'y babantayan. Pilipinas kong mahal. Tumatawid. Talagang seryoso. Pagdating kay Willie, kung ano-ano yung pinagsasasabi niya, alam kaya niya yon. Yun na nga. Bakit parang nasa maliit lang na studio siya, nakaramo o hindi eleksyon, hindi buong mundo ang nanonood At sa saka kanya. meron siyang binanggit na 6 na presidente na po. Oo, Ating wala. nakita na walang pagbabago, wala tayong nakita. Parang ganon. Akala ko ba hindi sila namumulitika? Bakit ganon ang mga salita niya? Puro galit, tanggalin daw ang galit at masarap daw ang pagtulog pagka wala tayong kaaway, mga ganon. Kaya nga ang dami nagko-comment sa kanya. Prayer rally ang gabay, nangihingi ng gabay para yung kanilang tatahaking Hindi grupo, talaga siya diba? nagbago. Mali. Paano kang papasok sa mundo ng politika, ang ugali mo ay tulad pa rin ng dati. Sorry po sa termino, pero barubal, magaspang, bastos. Yun ang totoo doon. Nakakalungkot lang. Pagalitan mo ang mga tao na nagtatrabaho na hindi kasi kayo nakikinig kaya wala kayong pag-asenso. Pasalamat nga siya, umasenso siya sa buhay Diba? Baka siguro ang feeling niya kasi akala niya show niya yun. Baka. Kaya siyempre kung makamando siya, ganun na Yun na lang. nga. Mga kaibigan nating vloggers, di ba? Lalo na yung mga TVJ defenders. Ay, Putik! Sabi nila, hindi lang sila makapagsalita ng masakit talaga. Putik! Ginawang wawawin. Isipin mo, prayer rally, pagsasayawin mo yung mga babae na nakatupis na maharot ang tugtog. Pagkatapos mayroon pa siyang, umalis ka dyan, na mali ng pili sa'yo, naka-bracelet ka pa, naka-pulseras ka pa. Di ba? At ano yung ginawa niya sa iyong kaibigan? Ay, si Bubsy. Sabi niya, tanggalin kasi sobre yan. Tagal-tagal Tagal-tagal. Tanggalin mo na yan. Ibibigay yung cellphone. Diba sabi ko, tanggalin na yan. Tanggalin yan. Casual na. Ang dami-daming nanonood. Nasa isang pampublikong lugar ka at ang inaasal mo ay yung katulad pa rin ng dati. Anong kapinuhan ng salita ang maaasahan mo mula sa ating mga kababayan? Naku, talagang isa lang ang sinabi nila. Ano na ba nangyari? Nung palang kung ganyan ang ugali mo. Sabi mo, tuloy na gustong mong makapagserbisyo sa ating mga kababayan. Ganda yun. Ano pa yung sinabi niya nung gabi, nung prayer rally? Ang mahalaga, tumulong tayo sa ating kapwa. Di ba? Malinis ang puso ang kailangan natin pairalin. Yung matutulog ka sa gabi, kasama mo ang pamilya mo. Na paglabas mo ng bahay, paglabas mo ng pinto ay walang nagagalit sa'yo. Tapos kung ano-ano na yung mga pinagsasasabi niya na para bang sa pakiwari ng publiko, hindi niya alam kung ano. Kung ano yung mga pinagsasasabi At niya. saka ang pinuntahan niya, prayer rally yun. Kung sa ano pa yun, pasasalamat sana yun. Kasi February 25 yun People's Power yun People Power. Ay sa kanya, ano ba? Siguro baka Tapos, pag-akyat sabi niya, Direk, pwede ba top shot? Ay, Diba?